Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa belt. Walang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindi
panindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Pilipinas ang ating oras, 9 minutes after 7 p.m. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro at Mega Manila. Welcome po sa ating programang nakikinig sa kwento ng mga manggagawang Pilipino at sumisilip sa buhay sa likod ng bawat hanap buhay. Welcome po sa ating programang Hanap Buhay Diaries at ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. Ito po si Kyle Bulias. At noong nakaraang episode natin last week napag-usapan ho natin na hindi pala sa graduation natatapos ang isang kumbaga kabanata o pagtatapos lamang siya ng isang kabanata, pero hindi pa yun yung talagang masasabi na natin na handa na tayo harapin yung adulthood, diba? Kumbaga umpisa pa lamang ito. At tonight may makakasama tayong mga interns. Kumbaga sila yung mga nasa malapit na sila doon sa punto ng buhay na yon. Malapit na sila sa katapusan ng kanilang college years. Pero medyo malayo pa. Malapit na pero malayo pa. Tama ba? Anyway, let us welcome all the way from Cavite, mga interns ho ng DZRH from Cavite State University, Don Severino de las Alas Campus. Ayan, let us welcome Val Cani and Daniel de los Reyes. Welcome! Good evening, sir. Hello po. Good evening po. Ayan, hindi naman halata na parang may kaba. Medyo kinakabahan. Medyo kinakabahan. On mo yung mic mo. Ayan. Sige, isa pa. Todo mo. Yan. Hinga lang ng hinga. At okay lang yan. Hindi pa naman... Wala pa to, okay lang to. Kakwentuhan lang tayo. Oo nga po, sir, di ba? Kamusta naman so far ang inyong internship? Kayo ay nakaka 2 weeks na, kung hindi ako nagkakamali. So far, so good, no? Actually, bilang dito magi-intern sa DZRH, hindi talaga namin
ina-expect na sobrang mag-enjoy kami sa loob ng news center. Kasi akala talaga namin pag mag-i-intern ka magsaserve ka lang ng coffee or something. Magtatayo ka lang sa gilid. Pero hindi pala, you got to experience na a lot of different things sa loob. At talaga nakaka-enjoy siya bilang isang student. Yun, sir, katulad din kay Val na expected ko lang din na parang tusahan, parang ganun. Pero ngayon na nandito na kami as interns na nakikita na namin behind the scenes ng sa radyo, lalo ng isa sa newsroom, na parang yun, maganda na experience mo, yung nakikita mo talaga na kung paano yung proseso, yung talagang totoong nakikita mo na behind the scenes na hindi mo nakikita on air. Well, bago natin na ituloy-tuloy yung kwentuhan natin sa inyong internship experience, rewind muna tayo ng konting-konti lang. Gusto ko malaman, ano yung reason bakit journalism yung kinuha ninyong kurso? Tama ba? Kayo ay BA Jorn. Yeah, tama, BA diba? So, bakit Jorn? Actually, di ko dito first choice, no. Last choice, no. Okay. Kasi nung junior high school curious lang ako kasi meron kaming parang related sa Joint Studies na tinitake kami na isang subject. Yung teacher kasi namin is previous reporter sa isang radio station. Then, ayun, sabi ko, maganda. At saka, interesting and pa ako noon, sobrang keen into watching news talaga. Kaya, ayun. Tapos, nung senior high, nag-UMS, then, gusto ko psychology kasi sa mami ko. Na-curious din ako kasi super into social interaction or human connection, yung parang gano'n, yung study. Nagustuhan ko. So, ayun, sabi ko psychology ko. Kaso, naubusan na slot sa Cavs. So, na in-applyan ko. Then, ayun, nag-re-apply na lang ako. So, tinignan ko kung anong possibilities. Ayun, journal student. Then, ayun, nung first year, dapat, first year after ng first sem, maglipat ako sa psychology. Kaso, sabi ko, parang na-enjoy ko na lang to. Kasi, talagang writing, balita, tapos talagang interesting pa rin talaga siya sa akin. So, nahook pa rin ako. Kaya parang, tuloy ko na to. Gustuhan ko din naman. Pero, ibig sabihin, nung kinuha mo yung journalism, para lang makapasok sa Cavso. Pero may intention ka na mag-shift talaga. Yes. May intention talaga ako mag-shift. Pero, para nga lang talaga makapasok sa Cavso. Yun, kaya sabi ko, mag-journalism na lang ako. Para, ma-experience ko din tsaka makapasok na sa Cavs. Pero at that time, hindi ka ba na parang nag-worry na baka, kasi nga mag-shift ka, na baka hindi ka makagraduate on time? Yun, isa din yung sa naisip ko at factor na baka nga malita ako, maging irregular din ako. Sabi ko gano'n. Tapos, mahirap yung magiging process or parang buhay ko pag naging irregular ako. Pero hindi naman siguro, pero sabi ko, wag na lang, tuloy ko na lang to. Na-enjoy ko din naman talaga. Tsaka thankful ako doon sa mga naging teacher ko kasi nakita ko yung sa mga activities namin, nakita ko na may future pala ako doon kasi nagugustuhan nila yung maganda yung comment ng isa kong teacher doon sa isa kong sa article na activity namin, nagustuhan niya. Kaya sabi ko, yun, may urge na talagang tuloy ko na lang talaga. So, na-enjoy mo naman? Na-enjoy ko na. Si Val, last choice mo rin ba ang journalism? Ayan. Fortunately, hindi naman. Hindi actually. naman. Pang-ilan. Pero pwede ba magpakatotoo tayo dito? Pwede naman. So, sige, why not? Hindi ko talaga alam nung senior high ako kung anong kukunin ko talagang kurso. Like, magsisimula na yung pag-apply para sa college pero hindi ko pa rin alam kung ano yung kukunin ko. Pero sabi ko, something related sa communication. And then, ayun, nakita ko yung journalism. Pero kasi wala yung yung communication na course that time. Then, nakita ko yung journalism and sabi ko naman, may background naman ako sa journalism nung elementary at high school. So, sabi ko, why not? I-try. And then, sabi nung parents ko, sure na ba ako na kukunin ko tong kurso na to? Kasi, alam naman natin, no, na hindi madali maging isang journalist. Kailangan kapalit talaga yung buhay mo dito sa sa profession na to. Pero sabi ko naman, gusto ko i-try. And ayun, nung nag-first year na ako, second year, nakita ko na parang nagugustuhan ko dito. And then sumasali ako sa mga organization, sa Centro Pilipinas, and sa mga org na yan. And ayun, talagang parang na-maximize ko yung skills ko sa communication at kung parang nagugustuhan kong mag-deliver at maging
truth bearer, kumbaga, no, ng mga balita at impormasyon na dapat nalalaman talaga ng mga tao. So, nung senior high, ikaw ay HUMS, tama Yes. ba? So, parang that time, alam mo na gusto mo na communication. Okay, related. Pero wala nga lang ganong course. Yun Pero na. nag-try ka sa ibang school. Sa PUP. Sa PUP, siguro, talaga ba? Maragondon. Okay, Maragondon. Pero wala din. Wala din. Walang related sa communication doon eh. Tapos, yun sa Kabso lang talaga, tsaka PUP yung naging choice ko noon dati. Kaya talaga, buti na lang pinalad at nakapasok sa journalism. So, kung hindi journalism, ano sana? I mean, kasi nabanggit mo na parang gusto mo maging tagapaghatid ng balita. So, kahit ba communication yung kukunin mo, mas gusto mo pa rin mapunta sa field ng journalism, like as a career, ganon? Possible, kung papalarin. Kasi talagang ako kung saan ako dadalhin, as long as kaya kong gagawin ko talaga. Lalo't related din naman sa communication yung journalism din. Pero outside journalism, may iba ka pa bang parang napupusuan na career path na related pa rin sa communication? Hindi siya sobrang related sa communication. Kasi lately ko lang din napagtanto na sabi ko, parang gusto kong mag-environmental science. Oh, okay. Yeah, kasi parang mahilig talaga ako din sa mga science, biology, forestry, something like that. Pero parang as a teacher ba? As a content creator na yun ang niche? Parang ganon? Oo, pwede, like, this pwede. is lang. Yes, yung kay Celine. Yung mga ganon. Sina Localpedia. Alam mo yan. Yan. Parang pwede siyang Parang maging niche ganon. talaga kung tutuusin. Well, may chance ka pa rin naman na i-fulfill yan. Pero, syempre, mas maganda kung right after graduation, mag-aral ka ulit, or sali ka sa mga training, 'di ba, na may kinalaman sa ganyang topic para syempre as truth bearer kailangan informed tayo, 'di ba? Yes. Hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Ayan, ang Tama. galing. May mga natutunan sa school. Pwede na. Well, balikan natin. Alam kong hindi nyo makakalimutan yung first day nyo dito sa DZRH. Alam kong memorable sa inyo yun. At gusto ko malaman or sana ikwento nyo naman sa ating mga listeners ngayong gabi. Ano yung bumungad sa inyo nung day 1 ninyo dito sa DZRH at ano yung pumasok sa isip nyo? Like, kinakabahan ba kayo before, like, bago pa kayo makatungtong dito sa MBC? Nung first day namin, syempre, expected na namin mag-umpisa na kami agad ng internship namin. Nung OJT namin dito sa DZRH. So, syempre, yun, after nung interview with orientation sa HR, dineploy na agad kami dito, binababa na. Tapos, ayun, biglang bugsh. Sobrang daming pangyayari. Sabay-sabay dyan yung, mag-uumpisa na yung impeachment trial kay Sara. And then, breaking news na biglang pagkahuli kay Rodante Marcoleta. And then, yun, biglang nakita na namin dito sa newsroom kasi ang dami tao talaga dito noon. Sina Sir Sherwin, ayun, biglang chaotic. Sobrang, sabi ko, hindi ko naramdaman yung kaba nun kasi sabi ko, naintindihan ko yung mga nangyari nun kasi breaking nga, importante talaga to, kailangan malaman agad to, ma-ere agad to. Kasi, tas sabi ko nun, parang ang saya masigawan siguro dito. Parang ang saya siguro. Pag nasigawan siguro ako, parang okay, parang may validation ka na nag-exist ka, tapos parang may ang tawag doon, na-experience mo talaga yung totoong buhay ng isang journalism or journalist sa newsroom. Sabi ko, sana ma-try ko, mangyari sa akin yung gano'n para parang, yun nga, ma-experience ko talaga yun. And then, ayun, pinag-observe na kami after that, ang tawag doon, pressure sa newsroom. Then, nag-o-observe na lang kami kung paano talaga yung daily routine dito sa newsroom, kung ano yung mga ginagawa. Nakita namin yung first day ng may phone patching, yung tinatawag yung mga news reporter, mga ganon. Then, teleprompting, and etc. Then, ayun, after that, nag-orientation na lang kami kay Sir Yuel, and then the next day na yung nag-start kami ng
talagang first day namin as interns. So mahaba-haba rin, no? Yung day one. Mahabang-habang day one, yun na kahit wala pang nangyayari, na-experience agad. Na-experience na agad. Na, kumbaga, may patikim na agad. Ikaw, Val, ano yung something na hindi mo malilimutan ng day one? Grabe, parang na-detailed na lahat ni Daniel, no? Pero actually, nagulat din ako, no, doon sa nangyari. Kasi hindi ko in-expect na nung araw na papasok ako dito ay yung araw na mahuhuli si Senator Rodante Marcoleta at yung araw na magsisimula yung impeachment trial with Vice President. No, pero actually, nung nakita ko yung mga pangyayari doon sa news center, tapos parang sobrang nasa panic mode na yung mga ating reporters, halos lahat nasa panic mode. Ewan ko, pero there is parang joy na naramdaman ako na parang, wow, this is the reality. Yes. Ito yung talagang nangyayari behind the newsroom na hindi nakikita ng mga tao. Na talagang makikita mo kung gaano ka-dedicated yung ating mga journalist sa kanilang passion and profession. Kaya talagang natuwa ako na sabi ko, nakikita ko yung sarili ko na malay mo someday I will be doing this too. Kaya sabi ko parang masaya and it is a very memorable moment for me, especially na first time ko lang tatapak dito sa DZRH newsroom. Ganun talaga yung kumbaga siguro sa iba, sa mga ordinaryong mamamayan na wala namang kumbaga interest, 'di ba, sa kung paano ba nag-work ang isang newsroom. Chaotic ho talaga kapag mga may special coverage o yung mga yung breaking story na wala naman siya kasi yung impeachment expected naman na magkakaroon ng impeachment that day, pero nung umaga di naman natin na-expect na magkakaroon ng ganong eksena sa Sandigan Bayan. So yeah, chaotic ang naging day one ng ating mga interns from CVSU. Well, sa 2 weeks na itinagal nyo dito, ano yung mayroon ba, if any, na parang pinakamahirap na adjustment na ginawa ninyo para maka-adapt agad, parang gano'n? Ayun, sa akin, hindi naman siya mahirap, pero expected ko na to kasi, yun nga, kasi commuter na din ako, araw-araw na ako umuwi sa Tagaytay. Imagine niyo na Tagaytay to Pasay City, everyday. Everyday. Experience ko na yung struggle ng commuter talaga, lalo na sa LRT, yung pabilisan, yung pauna, makasakay ka lang talaga. Yun yung na-experience ko na struggle. Tapos yung aalis ka ng ng madaling araw, wala pang sikat ng araw, tulog pa yung mga tao, tapos uuwi ka din ng wala ng araw. Kasi sobrang tagal ng biyahe, lalo na yung aabutin ka ng Siyam-Siyam, ng 2 oras na biyahe simula dito hanggang Tagaytay. Kaya yun yung expected na struggle ko talaga doon ngayon sa internship ko. So more on sa labas? Sa labas. Sa loob, okay lang, sakto lang. Kasi malamig, kaya nakakapag-chill lang. Pero, yun lang, smooth flowing naman yung nagiging work namin dito sa loob ng DZRH. Kaya, di ko consider as struggle yun dito sa loob. Sa labas lang talaga. Ikaw, Val, bilang ikaw ay isang hindi ka na commuter ngayon, ikaw ay walking na lang, papasok at pauwi. Kamusta naman so far ang iyong stay? Hindi lang dito sa DZRH, of course, dito sa Metro Manila. Siguro yung hindi ko ina-expect dito, no, na makakakita ako ng personalities, na big personalities talaga araw-araw. Imagine, hindi na ako magda-drop name, pero grabe, first day ko pa lang, may nakita na agad akong, wow, mapapatingala ka talaga no. Pero siguro yung pinakamalaking adjustment ko dito is yung hindi mo, kailangan mo mag-adjust talaga sa lahat. Sa pagligo mo, sa paggising mo. Kasi dito sa Metro Manila ngayon nagkakaubusan ng tubig. Sobrang limitado ng tubig. So kailangan mo talaga mag-adjust. And then yung paligid mo, no, kasi sobrang busy ng Pasay. Yun din yung na-realize ko na sobrang busy ng NCR to the point na kailangan mo talagang masanay na may mga tao sa paligid, maingay, mausok, di ba? Ganito pa sa Manila. Oo, ganon. Ganon pala. Kaya talaga, pero sa loob ng newsroom, medyo ina-expect ko na ganito yung magiging buhay ko sa loob ng newsroom. Kung ano yung routine na ginagawa ko araw-araw, yun yung ina-expect ko din. And it's actually masaya na nandito ako ngayon and sobrang thankful ako na napunta ako sa DZRH. So in a way, medyo, masasabi mo bang prepared ka na nung pinasok mo to?
Siguro, oo. Kasi buhat na rin ng aking mga org sa CVSU. Talagang sinubok na Talagang hinubog na nila kung paano ba gumagana ang isang newsroom. Kaya medyo aware na ako kung paano ba ang loob, ano ba nangyari sa loob. Hindi ko lang talaga ina-expect yung first day Talagang Actually. may Oy, totoo yun sa mga nakikinig sa atin, especially sa mga papasok sa ganitong kurso, yan, yung sa field ng communication, broadcasting, tsaka journalism. Sumali ho kayo sa mga school organization kasi ang pagkatuto po ay hindi naman limitado lamang sa loob ng classroom. Marami po kayong matututunan sa pagsali po ninyo sa mga org. Ikaw ba may org ka ba? Kaka-join ko nga lang sa sentro as videographer. Tama ba, 4th year na kayo? Incoming 4th year. So, medyo mahaba pa, isang taon pa. Haba pa. Oo. At at least 'di ba naka 3 years na kayo sa schooling. Ano sa tingin niyo yung parang isang bagay na natutuhan nyo so far, at least dito sa DZRH, or at least sa internship experience niyo na feeling niyo hindi naman naituro sa classroom? Sa akin kasi nagkaroon ako ng parang aim para matutunan ko sa internship ko. Unang-una, yung pinaka ko dyan, aim ko is yung hindi ma-late sa pasok sa OJT dito sa DZRH. Kaya sabi ko, pag natutunan ko sa isang buwan na to, sa 200 hours na to na walang late or maaga talaga makapasok, matututunan ko na yung disiplina. Lalo na pagka in real life na pumapasok ka na, di ba? Bawal na yung may palate-late ka ng 1 minute, di ba nga? May kaltas na agad yun. Kaya yun yung aim ko na matututunan ko. Tsaka syempre, yung pag-polish na din yung pagsusulat ko sa article. Kasi ang kadalasan ko pa lang naman na susulat ng mga feature articles pa lang naman. So, ayun. Kaya maganda na mahasa ko pa yung mga ganun ko. Tsaka, kasi nga sa public sa public tayo nakatuon kasi nga journal tayo, kailangan natin maibahagi mga balita na kailangan dapat malaman ng public. So syempre ang i-enhance na ko na din yung sa social skills ko kasi nga sa atin tayo nagtatanong tayo ng mga bagay o mga katulungan para mabuo yun natin yung balita. So, syempre, kailangan mo maging magaling sa pagtatanong, sa pag-social interact sa mga tao kasi doon ka makakakuha ng first-hand information or first source mo ng information lalo na sa pag-create or sa paggawa ng isang news. Diba? Actually, correct yun. Nakarelate ako doon kasi ako, personally, naging struggle ko before. Bukod kasi doon sa pagtatanong, kasi medyo mahihiyain na tao. Mas nakakaramdam ako ng hiya at takot kapag yung tatanungin ko is yung someone na may posisyon, kunwari isang government official, isang congressman, tapos tatanungin ko siya ng any question. Parang nandun yung kaba, parang feeling ko kahit tama naman yung tanong ko, biglang inisip ko, tama kaya yung tanong ko? Ganun. Parang kakabahan ka talaga kasi nga government official yan Baka isipin niya, bobo naman ito, itatanong pa. Pero kasi, mas okay na magtanong, di ba? Kaysa i-assume natin yung answer. Mahirap na yung fake news. Correct. Mahirap, mas okay na yung marinig natin yung sagot straight from the source. Ikaw, Val, ano yung sa tingin mong aral na natutunan mo here na hindi mo natutunan sa loob ng classroom? Siguro yung sa akin, yung reality ng isang journalist. Kasi sa school, 'di ba, theory tayo, pinag-uusapan paano sumulat ng balita, paano mag-deliver ng balita. Pero dito ko nalaman na ano ba talaga yung buhay ng isang journalist? Paano ba talaga umaandar yung oras nila? No? Kasi nakikita ko dito sa loob talaga na makikita mo nandito kunwari, yung isang reporter, tas mamaya live na siya sa labas. Sa labas ulit. Nasa labas na ulit. Tas mamaya nandito na ulit siya. So talagang sabi ko, grabe, totoo nga na walang schedule ang isang journalist. Kapag naging journalist ka, yung buong araw mo, schedule mo yun ng pagiging isang journalist. Walang oras, kumbaga. Kaya talagang yun yung na-realize ko na once you became a journalist, you dedicated your life to the public. Talaga, sa masa talaga yung buhay mo. And kung gusto mo talaga na maging truth bearer and maging tagapagbalita o tagapaghatid ng katotohanan, talagang kailangan mong i-sacrifice yung sarili mo para sa impormasyon talaga. Correct. At yung larangan kasi na to talagang passion siya.
Kung gusto mo tumagal, kailangan mo ng passion at pagmamahal doon sa ginagawa mo. Kasi alam naman ng lahat siya, is a common knowledge na walang pera sa field na to. So kung gusto mo talagang i-pursue yung trabaho na to, kailangan mo ng passion at kailangan mong matutunan na mahalin yung ginagawa mo. Siguro panghuli na lang kasi paubos na yung ating oras. Ano yung may papayo ninyo sa mga nais pumasok sa mundo ng journalism? Sa akin, may papayo ko lang lalo na sa mga papasok or incoming sa magte-take ng journalism na pag-isipan nyo maigi. Pag-isipan nyo maigi at ilagay nyo yung puso nyo talaga sa communication. Kasi tayo ang kakampi ng publiko. Kasi tayo ang nagbibigay sa kanila ng balita, ng impormasyon na dapat nilang malaman na mahirap nilang maintindihan or tayo ang magta-translate sa kanila or magbabahagi nga ng impormasyon na dapat nilang malaman lalo na ngayon sa society natin kasi kung wala kang pakialam sa society mo, para ka ding hindi ka nag-e-exist dito sa mundo. Kasi kailangan mong may kaalaman ka dapat sa mga nangyayari sa paligid mo, lalo na sa bansa natin. Ako, kagaya lang din na napag-usapan natin kanina, kung gusto mong yumaman, huwag ka mag-journalist. Totoo yun. Ilang beses nang sinasabi sa amin yun ng mga nakakausap namin na batikan na isang mamamahayag. Walang pera sa journalism. Laging paulit-ulit yan kapag may seminars akong ina-attendan. Sinasabi nila, kung gusto mong yumaman, mag-ibang profesyon ka. Kasi totoo naman, journalism is a passion. Hindi ito magiging daan para yumaman ka. Ito ay magiging daan para makatulong ka sa kapwa mo. Kaya, kung gusto mong yumaman talaga, mag-isip-isip ka na. Pero kung gusto mo namang isakripisyo o ibigay ang buhay mo para sa ating mga kapwa at sa pagbabalita din, paghahatid ng impormasyon, ituloy mo yan. Kasi sabi nga nila, ipagpatuloy mo kung merong fire na naglilit dyan sa puso mo. Kasi magbubunga yan eh. Kung ipapractice mo, kung kaya mo namang makipag-communicate ng ayos, no, kung kaya mo makipag-kapwa-tao, at kung kaya mong humarap sa mga tao, ipagpatuloy mo yan. Ayan. At kung gusto mong yumaman bilang isang journalist, edi maging bayaran ka. Ay, joke lang po. At yan na ho ang kabuuan ng ating talakayan dito pa rin sa programang Hanap Buhay Diaries. Bago tayo magpaalam, baka may gusto kayong batiin. Now is the time, Val. Ako, gusto ko bang batiin yung aking family dyan sa Naik, Cavite. Hello Mama, hello Papa, and hello JV. And sa mga kasamahan ko sa Centro Pilipinas, sa DZSU at The Guild Bulletin. Pati na rin yung mga kaibigan ko, no, hindi ko na isa-isahin. Hello sa inyong lahat and I wish you are doing well. Yun lang po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa Hanap Buhay Diaries. Ayun, sa akin, unang-una binabati ko yung mga co-interns namin dito, no? Sina Angel, sina Michelle, tsaka si John. Salamat. At sa mga friends ko dyan sa Tagaytay, kaibigan ko, tsaka yung friend ko dyan sa Singapore, mag-iingat ka. Ha? Ingat ka. Tapos, wala ba tayo dyan? Wala. Size 8. And syempre, ang mami ko, yan, ingat ka lang. And yan, sa lahat ng kapamilya ko abroad. Thank you so much ho sa mga umantabay at sumubaybay sa ating programa. Of course, batiin ko rin ang ating mga viewers at listeners sa ating YouTube Live. Si Ate Beth Gray, si Teresita Atienza. Ayan, maraming salamat po. Good evening din sa mga tambay natin sa ating Facebook. Si Joseph Estilier, ayan. Shoutout naman daw sa sentro. Si Michelle, ayan, nakikinig dyan lang sa labas. Si Hans Legaspi, kay Hans Colin, kay Wina Pearl Hasoro, ang ating beshi at kasama natin ang ano yung tagline ninyo? Sunday morning, favorite Sunday morning habit. Ayan. Good evening din kay Ara De La Torre, kay Sonny Tolentino, kay Eduardo Narvaez, kay Chelsea Oroseo. Ayan. Good evening po kay Lorna Salazar. At kay Tin Rivera, kay Mon Samson. Ayan. Good evening po. At of course, batiin ko rin aking parentals dyan sa Laguna. Good evening kay Mama at Papa. Hello po. Muli, ito ho ang programang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong nakasama. Ito ho ang inyong lingkod, Kyle Bulias ng DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Lunas. Makakasama niyo po dyan si Miss Alani Bensal. Bye!
Tagaytay, oras na natin, 7:35.